Isang mapagpalang araw sa inyo mga ka-burger. For today's video ay mamamasyal nga kami sa Luneta Park. Habang naglalakad nga kami ay pinagmasdan ko ang aking mga anak. Sobrang bilis talaga ng panahon noong maliliit pa sila. Ngayon ay nagsisilakihan na. Parang kailan lang na may sanggol kang bitbit, ngayon ay dalaga na. Tapos mapapansin mo yung panganay mo mas malaki na sayo. Sinulit ko na nga ang pagkakataong ito para makasama sila ng medyo matagal at para makailibot ko na rin sila dito sa Maynila. Sobrang tuwa nga nila kasi nga ito yung unang pagkakataong makatuntong sila dito sa Maynila. Kaya naman sinabihan ko ang aking anak na magsuot ng pangmalakasang outfit for today. At syempre para maganda ang pagrampa, hindi po ba? Kaya naman ganyan na ang kanilang isinuot para daw magmukhang anak mayaman. Pero di pa nga kami nakakalayo ay may napansin na ako na para bang nahihirapan ang aking dalaga. Ayan, tinanggal na nga niya ang kanyang sandal at magpapaana lang daw siya dahil nga nahihirapan siya sa kanyang suot na takong. Ikaw ba naman ang magsuot ng takong at maglakad-lakad? Hindi ka ba mangangalay? Natawa na nga lang kami pero sinabihan ko ang anak ko na sige lang, okay lang na pagtawanan ng problema basta wag tayo makikinig sa sasabihin ng iba. Lalong-lalo na yung mga taong chismosa at pakialamera na wala namang ambag sa'yo. Hindi ba? Habang nasa istasyon pa lang kami ng tren ay napansin kong gutom na rin sila. Kaya binilhan ko na rin sila ng merienda nila. Hinayaan ko na rin silang mamili ng gusto nilang kainin at yun nga, pizza daw yung gusto nila kaya naman yun yung binili ko para sa kanila. Gusto daw kasi nilang matikman yung lasa ng pizza kasi nga hindi pa daw sila nakakatikim kahit kailan. Nakakatuwa lang no na naipaparanasan natin sa mga anak natin yung hindi natin nagagawa dati tulad ng mga simpleng pagkain ganito. Shoutout na rin tayo sa may-ari ng pizza, baka naman. Nang matapos nga silang kumain ay nagtungo na nga kami sa taas at nag-abang na ng tren. Hindi ko alam kung anong nasa isip ng mga batang ito pero ay sa unang pagkakataon nilang makakita at makaranas ng pagsakay ng tren ay nagtataka siguro sila kung paano ito ginawa o paano ito hihinto o kung paano sila makakasakay. Kasi naman sa probinsya yung nakasanayan natin sa pagsakay ng tricycle at pagsakay ng bus o jeep, paparahin mo muna bago ito huminto sa iyong harapan. O ikaw nanonood, alam kong danas mo din yung ganitong pakiramdam na unang pagkakataong nakasakay ka sa tren. O baka ikaw naman yung tipo ng tao na hindi pa rin nararanasan yung ganitong pagkakataon. Ano pa man ang estado o kalagayan natin sa buhay, hindi dapat tayo mainggit sa iba dahil meron kang wala sila at meron silang wala ka. Pero di mo lang ito nakikita kasi nga nakapokus ka lang doon sa kwento ng buhay ng iba. Excited na nga ang mga anak kong bumaba ng tren at akala siguro ng dalaga ko ay nakarating na nga kami sa Luneta Park kaya nga sinuot na nga niya ang kanyang sandal pero malayo-layo pa po ang aming lalakarin mula doon sa istasyon ng tren. Hindi naman kasi katulad ito doon sa probinsya na pagsakay natin ng tricycle at pagbaba ay doon na mismo sa ating pupuntahan. Sa mga taga-probinsya po na hindi pa po nakakaalam, ganito po talaga dito sa Maynila ay maglalakad ka pa ho ng hindi naman kalayuan mula sa istasyon ng tren. Binilisan na nga namin ang aming paglalakad para makarating na kami sa aming paroroonan. Sa sobrang excited nga ay nagawa pa nilang tumakbo. Pakiramdam ko nga ay pagod na ang aking mga anak sa kanilang paglalakad at napapansin ko na rin ang kanilang pagkairita sa kanilang mga mukha. Dahil din siguro sa pagod nila sa paglalakad at mainit pa kasi ang panahon. Mag-aalas 3 na nga ng hapon at ramdam ko pa rin yung init ni haring araw. Kaya naman napag-isipan kong maghanap na lang muna ng masisilungan. Mabuti na nga lang ay may baon kaming payong at sinabihan ko na rin ang aking anak na buksan ito at para hindi naman sila mangitim, baka kako imbes na pumuti sila rito sa Maynila ay mangitim sila. Kako sa anak ko, sayang ang gluta. Sa haba-haba nga ng aming nilakbay, andito na rin kami sa wakas sa Luneta Park na kung saan napakaganda po talaga ng pasyalan nito para sa buong pamilya. Sobrang laki na po talaga ng pinagbago nito simula noong una kong pag-a-apply abroad. Nilipat po talaga siya. Dati po malapit po siya sa LRT station pero ngayon ay medyo may kalayuan na po kaya naman dapat po talaga malakas po ang inyong binti sa paglalakad dito. Habang nagpapahinga po kami ng aking mga anak, nakita ko po nag-e-enjoy nga po sila sa kanilang pagsa-selfie. At masasabi ko lang na ito na nga yung pinakamasayang bakasyon nila dito sa Maynila at pinaka hindi makakalimutang pagkakataon na nangyari sa buhay nila. At ito yung alaalang dadalhin nila mula sa kanilang pagtanda. At para maging masaya ang kanilang paglalakbay, ibinili ko na rin sila ng tagi-isa nilang ice cream para mas ma-enjoy nila yung view habang naglalakad sila. Dahil alam naman natin ang mga bata, 'di ba? Gustong-gusto ng ice cream. At ito lang yung paraan natin para pasayahin yung mga bata. Habang naglalakad nga kami, naghanap na nga ako ng pagpwepestuhan namin para makapanood ng fountain show. Grabe
Grabe, hindi talaga ako makapaniwala guys na nagagawa ko na nga ito sa aking mga anak. Na dati lang talaga akala ko pangarap lang. Alam ko sa sarili ko na ang dami-dami kong pagkukulang para sa kanila. Sa halos ilang taon ba naman ako sa abroad, na ilang taon ko rin silang hindi nakakasama. Ito na lang yung pagkakataon na alam kong makakabawi ako sa kanila. Alam mo yung pakiramdam na sobrang sakit na mawalay ka sa iyong mga anak. Tapos, syempre kapag ka nauwi na sa Pinas, gagawin mo lahat para mapasaya mo lang yung mga anak mo. Hayan nga, ipinagmamasdan namin yung ganda ng kapaligiran ng Luneta Park. At sobrang sarap ng pakiramdam na sa simpleng pagkakataong ito, maibigay ko ang best ko para sa mga anak ko. Hindi man ako kasing yaman ng iba, pero ako na siguro yung pinakamaswerte dahil may anak akong tulad nila. Grabe guys, kung alam nyo lang kung gaano ako kasaya ngayon, bawing-bawi lahat ng lungkot ko at pangungulila ko nung andun ako sa abroad. Sobrang sarap ng feeling na nakakasama ko na sila at naipaparanas ko na sa mga anak ko yung ganito. Hindi ko man naabot yung pangarap na gusto ko, pero alam kong may plano sa akin ng Panginoon at hihigitan niya yung pangarap na gusto ko. Kung akong tatanungin, wala na akong hihilingin para sa sarili ko, bagkus para na lamang sa mga anak ko. Na sana balang araw mapabuti ang mga lagay ng mga to. Yung hindi sila mapapariwara at hindi nila maranasan yung hirap na naranasan ko dati. Sana hindi nila maranasan yung pangmamaliit at panglalait ng ibang tao sa kanila. Dahil sobrang hirap na kahit anong pagpupursige mo sa sarili mo, hindi pa rin talaga may iwasan na may mga taong manghihila pababa sa'yo. Sana ipagpatuloy nila yung pagiging mabait at lumaking may takot sa Diyos. Sana balang araw, ang mga batang ito, makamit yung pangarap nila at magtagumpay din sa buhay nila. At yun nga mga kaburger, salamat sa inyong suporta at hanggang dito na nga lamang po at sana'y nagustuhan nyo ang aking simpleng vlog. Bye-bye!